Sana po, Lo, magtagal kayo dito sa amin. Wala naman po pala kayong pamilyang babalikan sa inyo eh. Marami din kasi kung kailangan gawin eh. Kaya lang naman ako narito para sa libing ng kapatid ko. Sayang po, hindi nyo inabot na buhay si Lola. Lagi niya po kayong kinikwento sa amin. Labis din ang panghihinayang ko na hindi man lang kami nagkausap bago siya mamaalam sa mundong ito. Hindi lang talaga ako noon makababa ng bundok. Isang linggo na kasing walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ano po ba kasi yung ginagawa niyo sa bundok? Tumutulong ako sa mga katutubong nakatira doon. Sana po mapagbigyan niyo kami ni Nanay na dumito kayo kahit ilang araw pa. Sige, pagbibigyan na nga kita. Para kang nanay mo, may kakulitan din. Gusto lang po namin na makasama kayo. Lalo't kayo na lang ang natitira kong lolo. Ay, mukhang tahimik ang lugar ninyo. Tahimik po talaga dito sa amin. Nagugulo lang po dahil sa mga dayo. Ano bang meron sa lugar na ito? Bakit dinadayo ng mga tao? Ang pinupuntahan po nila ay ang mag-inang manggagamot na nakatira dito. Marami na po sila mga napagaling. Tsaka hindi po basta-basta yung mga nagpapagamot sa kanila. Paano sila manggamot? Hindi ko rin po alam eh. Sabi kasi ng mga nakapagpagamot na sa kanila, mahigpit daw pong pinagbabawal na sabihin o ilabas ang ginawa sa kanilang panggagamot. Sabi po ng kaibigan ko, mukha daw gumagamit ng mga halamang gamot ang mag-ina. Minsan daw po kasi nakita niya si Nova nangunguha ng mga dahon ng kamarya. Ano-anong sakit na nagamot ng mag-ina? Mga malalang sakit na po, gaya ng kanser. Magaling nga sila kung ganon. Opo, kaya lang sina nanay at tatay hindi bilib sa kanilang mag-ina. Bakit naman? Duda daw sila sa mag-inang Desas at Nova. Tingin daw po nila mga peking manggagamot. May nagreklamo na ba sa mag-ina na hindi nila napagaling? Wala pa naman po akong nababalitaan. Ang basehan lang naman po ni nanay tumatanggap daw po kasi ng pera ang mag-ina. Naniningil pala sila kung ganon sa panggagamot nila. Sabi naman po husa naman pong binibigay sa kanila. Hindi naman daw sila naniningil. Tumango-tango na lang si Lolo Romeo. Hindi na rin niya sinundan ng mga tanong sa apong si JP. Natuwa din ng mga magulang ng binata sa naging desisyon niya sa pagtigil sa lugar nila. Samantala ng mga oras na yon, tuwang-tuwa naman si Aling Desas habang nagbibilang ng pera. Ang laki naman po ng ibinigay sa inyo ng babae kanina. Sinabi mo pa anak, tingin ko sa bisita natin kanina mayaman dahil sa dami ng alahas sa katawan. Ano po bang ipinagamot niya sa inyo? Mukha naman kasi siyang malusog 5 taon na daw silang nagsasama ng asawa niya at hindi pa rin magkaanak. Marami na raw siyang doktor na nilapitan pero hindi pa rin daw siya mabuntis. Baka po isa sa kanila ang baog. Siya ang may diferensya. Hindi niya yun masabi sa asawa niya dahil baka iwan siya kapag nalaman. Ay, hindi pala porke maraming pera. Nakukuha na ang lahat ng gusto. Ay, oo naman. Madalas pa nga kung sino pa ang mga mayayaman, sila pa ang may pinakamalungkot ang buhay. Maswerte pa po pala tayo, Nay. Kahit mahirap lang, masaya naman. Oo naman, mas lalo ngang laging masaya ang buhay natin dahil sa perang ibinabayad sa atin ng mga nagpapagamot. Ang galing nga po natin, Nay. Biruin nyo, napaniwala natin sila na marunong tayong manggamot. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ka tatanggap ng mga taga rito o kalapit lang na lugar. Mahirap na, baka mabuko tayo. Kung hindi tayo sa kulungan mapupunta, malamang mapatay tayo ng mga taong niloko natin. Hindi ko po nakakalimutan ang bilin nyo. Nay, tutal, malaki naman po ang kinita nyo ngayon. Baka naman po pwedeng makahingi ng pera. Ano bang bibilihin mo? Kailangan ko na po ng bagong mga damit. Halos luma na ang lahat ng isinusuot ko Yung iba nga may mga butas na.
O sige, bibigyan kita. Pero hindi ka pwedeng magsuot ng mga bagong damit sa harapan ng mga nagpapagamot sa atin, ha? Kailangan makita nila tayong simple lang para mas kapanipaniwala na puro pagtulong lang sa kapwa ang gusto natin. Opo, Nay. Hindi ko po kakalimutan yan. Oh, etong pera. At siya nga pala, wala nang sambong dyan at yung balat ng atswete. Kumuha ka na muna mamaya, ha? Sige po, Nay. Ngayon na ako kukuha habang maliwanag pa. O sige, mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan na magtabi-tabi po sa dinadaanan mo. Bitbit ang basket na laging dala ni Nova, nagtungo na siya sa loob ng gubat. Dahil kabisado na niya ang pasikot-sikot, mabilis na rin niyang nakuha ang mga kailangan. Habang pauwi, nadaanan niya ang isang bahay. Nakita niyang may matanda doon na kausap ni JP. Sino kaya ang matandang yun? Kaano-ano siya ni JP? Sigurado ako na hindi siya taga rito. Kailangang malaman agad ito ng inay. Laging duda pa naman siya sa mga dayo. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang ina na naglalaga ng mga ugat ng halamang gamot. Nakahanda na rin sa mesa ang mga botelya na pagsasalina. Inilapag lang ng dalaga ang dalang basket. Humahangos ka dyan. Umaambon na ba sa labas? Nakita ko kasi kanina na madilim ang langit eh. Hindi pa naman po, Nay. Kaya po ako nagmamadaling umuwi dahil meron akong sasabihin. Tungkol saan bang sasabihin mo? O wag mong sabihin na nabuko na tayo. Hindi po yun ang sasabihin ko. Kanina po kasi habang pauwi ako, nadaanan ko ang bahay ni na JP. May kausap po siyang matandang lalaki. Sigurado po ako na hindi siya taga rito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Nay. Hindi kaya kamag-anak nilang matandang nakita mo? Baka nakipaglibing sa lola ni JP kaya nandito. Baka nga po. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Makikita mo, aalis na rin ang matandang sinasabi mo. Masyado ka namang nerbiyosa. Sabi niyo po kasi kapag may nakita akong taong hindi taga rito, sabihin ko agad sa inyo. Salamat na rin at alerto ka, anak. Siya nga pala, bukas sa ibang lugar tayo manggagamot. Saan naman pong lugar? Sa sitio Teban tayo manggagamot. Bakit po doon? Nakalimutan niyo na bang kumakalat na balita sa lugar na yun? Naaswang ang mga nakatira sa lugar na yon? Ikaw talagang bata ka nagpapaniwala ka sa mga kwentong barbero. Sa tanda ko ba namang ito Sa tingin mo'y mapapaniwala pa ako sa mga ganyang kwento. Pambihira ka talaga. Kung ganun po hindi kayo naniniwala na totoo ang aswang? Hindi. Kaya tigilan mo na ang kasasabi na may aswang. Baka mamaya malasin pang negosyo natin. Oho, hindi na po ako ulit magbabanggit. Kapag malamig na itong nilaga kong halamang gamot, isalin mo na dito sa mga botelya, ha? Yan ang ibebenta natin sa mga tao sa sitio bukas. Ako na po ang bahala dito. Hindi pa man nauumpisa ni Nova ang inuutos ng ina. Bumuhos na ang malakas na ulan. Sinamahan pa yun ng malakas na kulog at kidlat. Narinig ng dalaga na sumigaw ang kanyang ina. Takot kasi siya sa kidlat. Agad naman niyang dinaluhan ng ina na nakasiksik na sa sulok. Ayos lang po ba kayo, Nay? Ang tagal naman kasing tumigil ang pagkidlat at pagkulog. Takpan niyo na lang po ang tenga niyo. Kahit naman kasi takpan ko, narinig ko pa rin. Nakakainis naman kasi kung bakit kailangan pang may kasamang kulog at kidlat. Di po ba may kasabihan na ang kidlat daw ang boses ng Diyos? Hayan ka na naman sa mga paniniwala mo. Saan mo ba hinugot ang mga yan? Naririnig ko lang po sa ibang tao. Ang hilig mo talagang makinig sa iba. Tapos na bang ipinagagawa ko sa'yo? Sandali na lang po yun matatapos na rin. Maaga nga pala tayong aalis bukas, kaya agahan mo ang gising, ha? Hindi niyo po ba naiisip, Nay, na baka pahiwatig na rin sa atin ang pag-ulan? Na wag na tayong tumuloy sa pupuntahan natin. Pambihira ka naman talagang bata ka. Hindi ka ba talaga titigil sa mga pinagsasasabi mo?
Kapag minalas ang lakad natin bukas, ikaw ang sisisihin ko. Kinakabahan po kasi talaga ako sa pagpunta natin sa sitio bukas eh. Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Basta ako, tutuloy sa pagpunta doon. Hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaan na mag-isa. Kahit po ayaw ko sasamahan ko po kayo. Sasama ka rin pala eh. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Inaalala ko lang naman po ang kaligtasan natin. Aanhin po natin ang kita kung mapapahamak naman tayo. Alisin mo kasi sa isip mo yung pag-iisip ng kung ano-anong katatakutan. Grabe kasi ang imahinasyon mo eh. Oo na po, Nay. Puro ka na lang oo, pero maya-maya lang hayan ka na naman. Hindi mo ba alam? Paraan ko na rin ito para hindi tayo mabuko. Kaya nga kailangan sa ibang lugar tayo manggamot. Naiintindihan ko naman po kayo. Sige na, ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Tumila na rin naman ang ulan. Kinabukasan nga maagang gumising si Nova para maghanda sa kanilang pag-alis. Kabado man sa pagpunta sa sitio Taban, nilakasan na lang niya ang loob niya. Ilang sandali pa gumising na rin ang kanyang ina. Iinat-inat pa ang matandang babae bago hinanda ang mga dadalhin. Bago sumikat ang araw, lumarga na ang mag-ina. Isang tricycle ang kanilang inarkila para maihatid sila ron. Pagdating sa lugar, nanunuri naman ang mga tingin sa kanila ng mga residente. Kinausap ni Aling Desas ang pinakapinuno kung anong sadya nila mag-ina. Pagkatapos nun dinumog na sila ng mga gustong magpagamot. May problema po ba, Nay? Kanina ko pa kasi napapansin na tahimik kayo eh. Bilisan mo na lang ang pagliligpit mo nang makauwi na tayo. Siguro po, hindi kayo masaya dahil maliit lang ang kinita natin sa mga taga rito. Ang lalaki ng mga bahay nila pero mga walang pera. Yan din ang akala ko nung una. Ang lalaki nga ng bahay, pero kakaiba naman ang yari. Kundi maliit ang bintana, ang ibang bahay dito wala akong nakikitang bintana. Paano papasok ang liwanag? Yon ang gusto nila, ang hindi makapasok ang liwanag. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Hinding-hindi na ako babalik sa lugar na ito kahit kailan. Hindi ko na rin po gustong bumalik dito. Napagod lang naman tayo sa pagpunta dito Ni isa, wala man lang bumili ng mga halamang gamot na dala natin. Sabi kasi ng leader nila, marami naman daw tanim ang mga taga rito na ginagawa nilang gamot. Sino ba naman po kasi ang nagsabi sa inyo na pumunta tayo rito? Itutuloy ang napala natin. Ang nagsabi sa akin na subukan ko raw manggamot dito yung nagpagamot sa atin nung 1 linggo. Wala pa raw nakakapunta ditong doktor. Sabi din niya, halos lahat ng mga taga rito maganda ang buhay. Maganda nga ang buhay. Ang kukuripot naman. Biruin nyo, Nay. Kanina, may naglagay ng 20 pesos sa donation box natin. Mapapamura ka na lang talaga ng wala sa oras. Ay, tama na ang dada. Bilisan mo na sa ginagawa mo. Kailangan makaalis na tayo bago pa dumilim. Oh, bakit naman parang natatakot kayo dyan? Ay, mamaya mo na ako tanungin. Sa bahay na lang ako magpapaliwanag sa'yo. Dito ka muna. Magpapaalam lang ako sa leader nila. Naghihinala naman na sinundan ni Nova ng tingin ng ina. Sa di kalayuan, naroon ang tumatay yung leader sa lugar na yun. Nakayuko lang ang kanyang ina. Habang nakikipag-usap sa lalaki na sa tingin niya nasa 40 lang ang edad. Maya-maya binalikan na siya ni Aling Desas. Kulang na lang magkaroon ng pakpak ang mga paa nito sa bilis ng paglalakad. Malayo na sila sa sitio na makasalubong nila ang tricycle na naghatid sa kanila. Yung pinakamabilis na takbo mo, Ben. Kailangan makalayo na tayo agad sa lugar na ito. May hinala nang nabubuo sa utak ni Nova. Pero minabuti niyang manahimik muna. Hindi rin niya maiwasan nakabahan lalo't unti-unti nang dumidilim. Saktong kalat na ang dilim nang marating nila ang kanilang baryo. Walang imik na inabot ni Aling Desas ang bayad sa tricycle driver at saka pumasok sa loob ng bahay.
Tapatin niyo nga po ko, Nay. Ano po ba ang nangyari kanina? Bakit takot na takot kayo? Ay, Nova, tama ka sa sinabi mo. Aswang ang mga nakatira doon. Po? Akala ko po ba, hindi kayo naniniwala sa aswang? Nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano nila kainin ang isang tipak ng hilaw na karne na parang sarap na sarap. Kahit bata ay kumakain din. Iyon po bang nagpaalam kayo na magbabanyo lang? Kaya pala natagalan kayo. Hindi kasi pwedeng lumabas sa pinagtataguan ko. Baka mahuli nila ako Tsaka, kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko. Baka sa matinding takot na nararamdaman ko mahalata nila ako. Kaya pala parang malalakas sila at walang sakit. Iyon pala mga aswang sila. Yun na nga. Kaya hindi nila kailangan ng halamang gamot natin. Ay, sinusumpa ko talaga ang lugar na yun. Ang mabuti pa siguro, Nay. Huwag na lang tayong pumunta sa iba't ibang lugar. Dito na lang tayo sa atin manggamot. Palipasin na lang muna natin ang pangyayaring ito. Ibig niyong sabihin, Nay, pupunta pa tayo sa mga baryo? Paano kung lugar na naman ng mga aswang ang mapuntahan natin? Magiging maingat na tayo sa susunod. Hindi po talaga kayo nadadala no? Mas matimbang pa rin sa akin ang kumita ng pera. Kayo na nga po ang bahala. Lagi naman kayo ang nasusunod Natural, dahil mas alam ko ang makakabuti sa atin. Nay, di ba malakas ang pakiramdam ng mga aswang? Hindi kaya alam nila na natuklasan na natin ang sikreto nila? Kaya nga hindi ko sinabi ang natuklasan ko nung nandun pa tayo sa sitio. Nung nakipag-usap din ako sa leader nila, hindi ako tumitingin para hindi niya mabasa ang mga mata ko. Ibig pong sabihin ligtas na po tayo sa kanila. Oo naman, kaya mula ngayon, kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Pipilitin ko pong kalimutan ang naging karanasan natin sa sitio na yun. Nang gabing yon hindi makakain si Aling Desas ng hapunan. Iniisip ng dalaga na baka naaalala ng ina na saksihan nito. Nang gabi rin yun kahit nakakaramdam pa rin ng takot dala ng pagod na katulog na maaga si Nova. Kinabukasan simula muli ng kanilang panggagamot. Uy, napakarami nga talagang nagpapagamot sa kanila, no? Sinabi niyo pa, Lo. Galing pa po ang mga taong yan sa iba't ibang lugar. Dumayo lang dito para magpagamot sa mag-ina. Gusto niyo po bang magpagamot? Hindi, Apo. Wala naman ako sakit. Kanina niyo pa kasi sila tinatanaw Kaya akala ko po gusto niyo magpagamot. Totoo kasi sinasabi ng mga magulang mo. Mga huwad silang manggagamot. Po? Paano niyo naman nasabi yan, Lo? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo. Magtatagal pa naman ako rito sa inyo. Sana lang walang dumating na problema sa ginagawang panluloko ng mag-ina. Yun po siguro ang dahilan kung bakit mas gusto nila na sa ibang lugar manggamot. Tsaka isa pa po, hindi nila ginagamot ang mga taga rito. Takot silang mabuko. Ginusto nila yan Matatanda naman sila para malaman ang mali nilang ginagawa. Ang tanda na ni Aling Desas, nagagawa pang manloko. Ito namang si Nova, sunod-sunuran din sa ina. Pareho talaga silang walang konsensya. Nakakaawa ang mga taong ginagamot nila. Asang-asa nagagaling sila. Naiintindihan ko na si nanay kung bakit gano'n na lang ang galit nila sa mag-inang yan. Mabuti pang hayaan mo na lang sila. Naniniwala ako na bawat kasamaan ng tao may karmang kapalit. Matagal na po nilang ginagawa ang panluloko sa mga tao. Nakakapagtaka na wala man lang isang nakakatuklas na huwad silang manggagamot. Hindi pa kasi panahon para mabuko sila. Baka sa mukha ni JP ang galit. Sa lahat kasi ng ayaw niya ang mga taong manluloko sa kapwa. Lalo na kung pagkakakitaan pa ang mga taong umaasa na mapapagaling pa sila sa karamdaman nila. Lingid sa maglolo, lihim din silang pinagmamasdan ni Aling Desas. Nova, yun bang kasama ni JP ang tinutukoy mo? Siya na nga po, Nay. Kanina ko pa sila napapansin na nakatingin dito. Baka balak din magpagamot ng matandang lalaki.
Baka nag-aalangan lang dahil maraming tao. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Di ba, ilang araw na siyang narito sa lugar natin. Bakit hindi pa kaya siya umaalis? Sa tingin niyo po kaya, Nay, magiging problema natin siya? Hindi siya taga rito sa atin. Wala rin tayong alam kung bakit parang nagmamasid sa atin. Tsaka, baka kung ano-anong sinabi sa kanya ng mga magulang ni JP tungkol sa atin. Huwag mong kalilimutan, naggalit ang mag-asawang yon sa atin. Hindi naman po natin siya mapapaalis basta-basta. Oo nga, sana nga lang hindi problema ang hatid niya sa atin. Kung hindi, mawawalan tayo ng mapagkakakitaan. Ay, sa wakas, umalis na rin silang maglolo. Nainip na yata sa pagmamasid sa ginagawa natin. Sa itsura ng matandang lalaki, tingin ko, hindi siya pangkaraniwang matanda lang. Paano kaya tayo makakakuha ng impormasyon sa kanya? Pwede ko naman pong pasimpleng tanungin si JP tungkol sa matandang kasama niya. O sige, pero huwag ka magpapahalata sa binatang yon. Wag po kayong mag-alala. Ako ang bahala. Ilabas mo na yung mga botelya para maibenta mo na sa mga tao sa labas. Gusto ko nang matapos ang araw na ito ng panggagamot natin. Pagod na rin ako. Konting tiis na lang po, Nay. Iilan na lang naman ang nagpapagamot sa labas Makakapagpahinga na rin kayo. Araw ng linggo. Pahinga ng mag-ina sa panggagamot. Naisipan ni Nova na puntahan si JP sa kanila. Nagkataon namang nasa labas ng bahay nila ang binata at nagsisibak ng panggatong. Huminto naman si JP nang makita siyang palapit. Mukhang naligaw ka. Naglalakad-lakad lang kasi ako. Naisipan ko na rin na dumaan dito sa inyo. Sa akin ka ba may sadya o sa mga magulang ko? Sa'yo ako may kailangan. Meron lang sana akong itatanong. Tungkol saan? Sino yung matandang kasama mo? Nakita kasi namin na nakatingin kayo sa amin nung isang araw Baka ka ako gustong magpagamot. Si Lolo Romeo yon, na nakababatang kapatid ng yumao kong lola. Sabi ko na nga kamag-anak mo siya. Magtatagal ba siya dito sa atin? Gusto nga namin na dumito na siya Wala naman kasi siyang pamilya na babalikan sa kanila. Ganun ba? Bakit interesado ka malaman ng tungkol kay Lolo? Baka kasi gusto niyang magpagamot. Libre kasi kami ngayon ni Nanay. Walang sakit ang lolo ko. Nagkataon lang na nakita mo kami noon. Ganun ba? Baka isa sa miyembro ng pamilya niyo may sakit. Huwag kayong mag-atubili na lumapit sa amin, ha? Hindi niyo na kailangang pumila. Magkaklase naman tayo Pasensya ka na, Nova. Alam mo namang simula pa lang, ayaw na ng mga magulang ko na magpagamot sa inyo. Mas gusto nilang lumapit sa doktor kung sakali man. Ay, mga magulang mo talaga. Hindi pa rin nagbago. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Wala nga kayong ginagawang masama sa kanila. Pero sa mga tao, marami. Hindi kita maintindihan, JP. Di ba masama ang manloko ng mga tao? Wala kaming niloloko ng mga tao. Katunayan nga niyan tumutulong pa Na may kami. bayad kapalit ng panggagamot nyo sa kanila. Hindi naman namin sila pinipilit na magbigay Nasa kanila naman yun. Ang tunay na manggagamot, hindi tumatanggap ng kahit ano. Maniwala ka sana. Donasyon lang ang natatanggap namin. Kumusta naman ang mga taong ginagamot nyo? Gumagaling ba naman? Hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo Ano ba masama sa tono ko? Masama ba magtanong? Kung wala kang bilib sa panggagamot namin ng inay, bahala ka. Pero tandaan mo lang, baka dumating ang araw na lalapitan mo kami para magpagamot. Sinisiguro ko sa'yo na hindi mangyayari yon. Walang paalam na tinalikuran ng dalaga si JP. Binalikan naman ng binata ang kanyang ginagawang pagsisibak ng kahoy. Lumabas naman ng bahay si Lolo Romeo na narinig ang pag-uusap ng dalawa. Muli na namang tumigil si JP sa pagsisibak ng kahoy at ibinaling sa matandang lalaki ang atensyon. Kanina pa ba kayo dyan, Lo? Narinig ko ang pag-uusap ninyong dalawa. Nakakapagtaka na nagpunta pa siya dito para lang tanungin ako ng tungkol sa inyo. Ayaw nilang narito ako. Siguro, nararamdaman nila na banta ako sa kanilang ginagawa.
Bakit naman po kayo magiging banta sa kanila? Kung sakali kasi na magkaroon ng problema sa mga ginagamot nila, hindi ko rin mapipigilan ang sarili kong makialam. Ano naman po ang magagawa ninyo sa mga taong ginagamot nila? Ito na ang tamang panahon para malaman mo kung sino nga ako. JP, isa akong albularyo. Po? Isa kayong albularyo? Uy, alam po ba ng mga magulang ko yan? Oo naman. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad? Iniisip ko na baka hindi na rin ako magtagal dito sa lugar ninyo. Bakit kailangan ko pang sabihin? Bakit sinabi niyo po sa akin ngayon? Kinausap kasi ako ng mga magulang mo. Pinakiusapan ako na dumito muna kahit hanggang 1 taon. Baka daw kasi hindi ako makapunta sa unang taon ng kamatayan ng lola mo. Gusto ko nga po dito na kayo tumira sa amin habang buhay. Habangan mo na lang. Baka nga magkatotoong hiling mong yan. Elo, paano po kayo manggamot? Katulad ba ng mag-inang yun? Maraming klase ng panggagamot. Minsan, depende sa sakit ng taong gagamutin. Pwede po ba kayong manggamot dito sa amin? Pwede naman, kung merong nangangailangan ng tulong. Hindi pa rin ako makapaniwala na albularyo din kayo. Wala namang kasing kinikwento si inay. Kahit si lola nung nabubuhay pa siya. Hindi naman kailangang ipangalanda ka ng ganitong kakayanan. Sa bagay nga po. Bigla ko naisip kung ano kaya ang maging reaksyon ng mag-ina oras na malaman na karibal nila kayo. Ako wala akong balak na makipagkompetensya sa kanilang mag-ina. Dasal ko na sana wala silang problema na makaharap sa ginagawa nila. Hindi naman maipinta ang mukha ni Nova na makauwi sa kanila. Naabutan pa niyang nagbibilang ng pera ang kanyang ina. Tutuloy na sana siya sa kanyang kwarto nang tawagin siya nito. Saan ka paggaling? Bakit ganyan ang mukha mo? May nakaaway ka ba? Galing po ako sa bahay ni na JP. Inalam ko po kung sino ang matandang kasama niya. Lolo pala niya yun. Nag-away ba kayo ni JP? Kaya nakasimangot ka? Hindi ko lang po kasi nagustuhan ang ipinapahiwatig niya eh. Kulang na lang, tawagin niya tayong mga huwad na manggagamot dahil tumatanggap tayo ng bayad. Ibig sabihin, naghihinala na siya sa atin. Ano po ang gagawin natin, Nay? Di lalong mag-iingat. Matalas pa naman ang pakiramdam ng pamilyang yon. Sana pala hindi na lang ako nagpunta sa kanila. Nasira pa tuloy ang araw ko. Ay, hayaan mo na. Kahit paano nalaman natin kung sino ang matandang yon. Magtatagal daw bang lolo niya dito sa atin? Aalis din po. Pero sana nga daw, tumira na dito sa atin. Kahit papaano nakahinga ko ng maluwag. Hindi naman pala banta sa atin ang matanda na yon. Hindi nga po. Kaso naghihinala na sa atin si JP. Huwag mo siyang intindihin. Hindi naman niya mapapatunayan ang kanyang hinala. Para makaiwas, sa ibang lugar muna tayo manggamot. Sana naman po na hindi sityo ng mga aswang ang mapuntahan natin. Huwag kang mag-alala. Inalam ko muna mula sa isang kakilala ang lugar na pupuntahan natin. Aba, ayoko na rin naman na maranasan yung dati Basta, humanda ka bukas at aalis tayo. Opo. Nay, marami na po yata tayong ipon . Hindi niyo po ba naiisip na tumigil na sa ginagawa natin? Hindi pa sapat ang naiipon ko. Tsaka wala akong balak tumigil hanggat malakas pa ako. Kinakabahan po kasi ako na baka dumating ang panahon na malaman ng mga tao na hindi naman talaga tayo nakakapagpagaling. Mabubuko tayo oras na hindi mo itikom ang bibig mo. Kahit anong mangyari, hindi ka aamin. Opo, Nay. Ano nga po pala ang gagawin niyo sa perang naipon niyo? Marami akong plano. Kasama na dito ang pagpapagawa ng bahay natin. Kung hindi nga lang tayo paghihinalaan, noon ko pa sana ito na ipaayos. Lalo po silang maghihinala na nagpapabayad nga tayo at hindi basta donation lang ang ibinibigay sa atin. Balang araw matutupad din ang mga plano natin. Sa ngayon, puro trabaho na muna ang isipin natin. Ilang linggo rin sa iba't ibang lugar ng gagamot ang mag-ina.
May mga pagkakataon na dinadagsa sila ng mga nagpapagamot. Sila yung mga nawalan na ng pag-asa na mapapagaling pa ng mga doktor. Ang iba sa kanila umaasa na lang sa himala. Mabuti na lang din marami silang dalang botelya ng halamang gamot. Oh, pumila lang po ang mga gustong bumili ng halamang gamot na gawa namin. Garantisado na mapapagaling kayo nito. Ang pag-inom po nito, 3 kutsarita sa isang araw hanggang maubos. Mas maraming bote ang maiinom, mas mainam, lalo na sa mga malala ang kondisyon. Kaya pumila lang ng maayos, ha? Huwag po kayong magtulakan. Nang araw na yun naubos ang kanilang dalang halamang gamot. Malaki din ang naiuwi nilang pera. Abot tenga naman ang ngiti ni Aling Desa habang nagbibilang ng kinita. Kinabukasan maaga nagtungo ang dalaga sa loob ng gubat para manguha ng mga halamang gamot. Pauwi na siya nang makasalubong ang maglolo. Iiwas sana siya pero wala namang ibang daan. Hindi rin niya akalain na papansinin ng matandang lalaki ang mga nasa basket na dala niya. Ang dahon nakahalintulad sa sampalok ay hindi naman herbal. Paano niyo naman nalaman? Matagal na po akong gumagawa ng mga halamang gamot. Sa bundok din kasi ako nakatira kaya alam ko. Ganun po ba? Pasensya na kayo pero nagmamadali ako. Yeah, alam ko na hindi ka likas na masama. Ang payo ko sa'yo, tigilan na ninyong mag-ina ang panlulokong ginagawa ninyo. Sabihan mo siya na walang magandang maidudulot ang ginagawa ninyong pamimera. Baka magsisi kayo balang araw. Ano bang sinasabi ng lolo mo, ha? Mabigat na paratang ang binibintang niya sa amin ng inay. Nagmamalasakit lang ang lolo ko sa inyo. Huwag mong masamain ang sinasabi niya. Naiinggit siguro ang pamilya niyo sa amin. Noong una, ikaw at ang mga magulang mo ang nagagalit sa amin. Kayo naman, nakikialam itong lolo mo na kailan lang dumating sa lugar natin. Hindi lang matiis ng lolo ko ang ginagawa ninyong panloloko. Tsaka nagmamalasakit lang din siya sa inyong mag-ina. Hihintay mo pa ba na balikan kayo ng mga taong ginamot ninyo? Babalikan talaga nila kami para magpasalamat dahil napagaling namin sila. Paano magpapasalamat? Mga huwad nga kayong albularya. Talaga bang hindi ka titigil sa pagbibintang nyo na huwad kami? Totoo naman kasi. Bakit hindi mo alamin sa mga taong napagaling namin kung gaano kami kahusay? Biniyayaan talaga kami ni inay ng angking galing sa panggagamot. Talagang ipagpipilitan mo ang kasinungalingan na yan? Sige, kayong bahala. Binalaan na namin kayo na itigil na ang panloloko nyo dahil may balik yan sa inyo. Wala kaming dapat pakinggan ng inay, kundi ang mga daing ng mga taong lumalapit sa amin para magpagamot. Kung pwede nga, tigilan nyo na kami. Mabilis nang naglakad palayo si Nova. Naiwan naman ang maglolo na tinatanaw pa ang mabilis niyang paglayo. Ay, alam ko na sumobra na tayo sa pakikialam. Pero gusto ko lang silang iligtas na mag-ina sa kapahamakan. Matigas po talaga ang ulo niyang si Nova. At saka nasulsulan din ng ina. Sana mapag-isipan pa rin niya ang mga sinabi niya. Pabayaan na lang po natin sila. Kung mapahamak man sila, walang dapat sisihin kundi mga sarili din nila. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa gubat. Ano pong gagawin niyo dun? Gusto ko lang tignan kung ano pang halaman ang meron doon para masabi natin sa mag-ina. Tingin ko kasi, limitado lang din ang alam nila. Ang bait niyo po talaga, lo. Kahit sinungitan na kayo ni Nova, gusto niyo pa rin silang tulungan. Libre lang naman na maging mabuti sa kapwa. Nang makauwi si Nova sa kanilang bahay, sinabi niya agad sa ina ang engkwentro niya sa maglolo. Bigla naman nagbago ang aura ni Aling Desas. Kita sa kanyang mukha na hindi niya nagustuhan ang sumbong ng anak. Nagulat na lang si Nova nang biglang lumabas ng bahay ang nanay niya. Kahit anong tawag niya, hindi na siya pinansin nito. Sigurado na susugurin niya ang maglolo. Masyado naman kasing pakialamero ang mga yun. Hindi pa man nakakapasok ng bahay ang maglolo nang dumating ang galit na si Aling Desas. Kalmado naman siyang hinarap ni Lolo Romeo.
Hoy, tanda! Ano ang mga sinasabi mo sa anak ko, ha? Baka hindi mo mapatunayan yung mga bintang ninyo. Huminahon lang kayo, Aling Desas. Hindi niyo po kailangan magalit. Isa ka pa! Anong karapatan ninyo para sabihin na huwad kami manggagamot ng anak ko? Alam niyo sa mga sarili ninyo ang totoo. Kung talagang kaya niyong manggamot, bakit tinatanggihan niyo ang mga taga rito? Bakit kailangan sa ibang lugar pa kayo manggamot? Wala ka nang pakialam kung saan namin gustong manggamot. Ayaw namin dito dahil sa mga tulad ninyo. Sa halip na magpasalamat, sisiraan niyo pa kami. Hindi po kami naninira. Sinasabi lang namin ang totoo. Balang araw, kakainin niyo rin ang mga sinasabi ninyo laban sa amin. Pwede naman tayong mag-usap ng mahinahon lang. Hindi nyo kailangang sumigaw. Hindi ba kayo nahihiya na pinagtitinginan na tayo ng mga tao? Ikaw ang dapat na mahiya sa mga ginagawa mo. Dayo ka lang rito pero kung umasta ka, akala mo'y kilala mo na kami mag-ina. Kung hindi po kayo titigil, mapipilitan ako na tawagin ng itay na nasa barangay. Akala mo yata natatakot ako sa tatay mong konsehal. Hindi po ako nananakot lang. Mabuti siguro kung doon na lang po tayo mag-usap. Daanin na lang natin sa legal. Kaysa naman nanggugulo kayo rito sa bahay namin. Palalampasin ko ang ginawa ninyong maglolo ngayon. Pero sa susunod, hindi na. Pasensya na po kayo, Aling Desas. Pero nakakaabala na kayo sa amin. Aalis na talaga ako. Teka, ano yung hawak mo? Halamang gamot yan ah. Gagawin ko kasing langis ito para sa ina ni JP. Malimit kasing sumasakit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Marunong ka rin manggamot? Isa rin po magaling na albularyo ang lolo ko. Hindi nga lang po siya nagpapabayad. Kaya siguro sinisiraan mo kami at gusto nang tumigil sa ginagawa namin. May iba ka palang intensyon. Gusto mo siguro na manggamot din. Matagal na akong albularyo. Kung iniisip mo na makikipagkumpetensya ako sa iyo, nagkakamali ka. Huwag mo talaga akong kakalabanin. Dahil mas di hamak naman na magaling ako at may napatunayan na. Mabuti pa, bumalik ka na sa pinanggalingan mo at doon ka manggamot. Wala po kayong karapatan na paalisin ang lolo ko dito. Hindi niyo pag-aari ang lugar na ito. Bakit hindi ko siya pwedeng paalisin, ha? Kung nakakaperwisyo na siya. Patunayan niyo po muna kung nakakaperwisyo talaga ang lolo ko. Baka kayo po yun. JP, apo, tama na. Hayaan mo na lang siya. Umalis ka na dito, tanda. Kahit kailan, hindi pwedeng dalawa ang magiging albularyo sa lugar na ito. Nagkibit balikat lang si Lolo Romeo sa inasal na yun ng matandang babae. Samantala, kita naman sa mukha ng binata ang inis. Pagdating sa bahay, tulala lang si Aling Desas. Para bang malalim ang kanyang iniisip. Nay, nandito na pala kayo. Ay, hindi dapat tayo pakampante sa lolo ni JP. Ano po ba ang nangyari? Nagkaharap po ba kayo ng lolo niya? Nagkausap kami. Isa rin pala siyang albularyo. Hindi nga lang tumatanggap ng bayad. Po? Kaya po pala iba ang pakiramdam ko sa kanya. Iba ang kutob ko sa kanya. Sigurado na problema ang dala niya sa atin. Dapat kasi umalis na lang siya sa lugar na ito eh. Sinabihan ko nga na bumalik na lang sa pinanggalingan niya. Pero tingin ko magtatagal pa siya dito. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kaya pala ang bilis niyang malaman na mga huwad tayo. Dahil isa rin pala siyang albularyo. Mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Mula ngayon, hindi na tayo tatanggap ng mga pasyente dito sa bahay. Tayo na lang ang pupunta sa kanila. Mas mabuti pa nga yun, Nay. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko. Gusto niyo po bang hilutin ko ang ulo niyo? Sige nga anak, at para talaga mabibiyak eh. Iwasan na lang po natin silang maglolo o ang buong pamilya nila. Ganun na nga. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan. Mas matindi pa ang takot na nararamdaman ko ngayon kaysa nung makaharap ko ang leader ng mga aswang.
Dahil oras na ibuko nila tayo, hindi lang galit ng mga taong haharapin natin, mawawalan din tayo ng hanap buhay. Huwag naman sanang pahintulutan na mangyari yan, Nay. Matagal na tayo sa ganitong gawain. Wala akong ibang alam na trabaho. Ganon din ako. Wala na ring tatanggap sa akin sa trabaho dahil sa edad ko. Nakakaramdam man ng kaba ang mag-ina, ipinagpatuloy pa rin nilang ginagawang panggagamot. Wala rin naman silang nababalitaan na kahit ano sa maglolo. Lumipas ang mga araw dahil na rin sa kaabalahan. Nawaglit na sa isipan ng mag-ina ang tungkol sa kanilang pinangangambahan. Nabaling na sa panibagong problema ang kanilang atensyon. Bakit ba? Kung kailan namang nagbabahay-bahay tayo, tsaka naman humina ang kita natin. Malaki na rin po ito, Nay, kumpara nung mga nakaraan. Hindi sapat yan. Dapat siguro magsabi na tayo kung magkano ang ibabayad ng mga magpapagamot sa atin. Baka naman po lalo tayong mabuko sa gagawin natin. Huwag mo kasing isipin ang bagay na yan. May naisip pa ako para mas magmukhang kapani-paniwala ang panggagamot natin. Ano naman po ang naisip nyo? Maamo naman ang mukha mo. Konting arte lang, mapapaniwala mo na sila. Ay, kinakabahan naman po ako sa gusto nyong ipagawa. Ano po ba yun? Bakit kailangan kong umarte? Dahil aarte ka na sinasapian ng mahal na birhen para manggamot. Ha? Ay, parang mahirap naman po yata yan. Hindi mahirap ang gagawin mo. Sasamantalahin natin ang kahinaan ng mga tao para lalo silang maniwala sa atin. Sige po, Nay. Gagawin ko na ang sinasabi nyo. Gagawin natin ito sa ibang lugar na wala pang nakakakilala sa atin. May kakausapin lang akong tao na pwedeng makatulong. Makaraan nga ang ilang araw, dumayo ang mag-ina sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Isang kubo ang kanilang tinirhan na malapit sa gubat. May poso din sa likod bahay kaya hindi nila problema ang tubig. Yun nga lang magtitiis sila sa gasera. Unang araw pa lang ng panggagamot natin, dinagsana agad tayo ng mga tao. Sabi ko naman sa'yo magaling ang ideyang naisip ko. Sa susunod, kailangan mo pang galingan ng pag-arte para mas lalong kapanipaniwala sa mga tao. Sige po, Inay. Gagalingan ko pa po sa susunod. Kaya lang, Nay, nakukonsensya na ako na pati ang mahal na birhen kinakasangkapan pa natin sa panluloko. Alisin mo nga yan sa isip mo. Ang mahalaga ang kumita tayo ng pera. Ayoko na maririnig sa'yo ang salitang konsensya, ha? Dahil wala tayo nun. Maliwanag ba, Nova? Opo, Nay. Narinig ko pang usap-usapan ng mga tao kanina. Ipamamalita daw nila sa kalapit barangay na meron ditong nanggagamot. Kapag nagkataon, baka dito na lang tayo manirahan. Paano po yung bahay natin? Pwede naman natin yung balikan kahit kailan natin gusto. Ang mahalaga ngayon, kumita tayo ng pera. Sa bagay nga po. Mabuti na rin yung malayo muna tayo sa lugar na yun. Iwas na rin sa maglolo. Akala yata na maglolo na yon, mapipigilan nila tayo sa ginagawa natin. Hindi nila alam, mas mautak pa tayo sa inaakala nila. Ay, nako. Iba talaga ang saya nyo ngayon. Siyempre naman, kaya magpakasaya ka na rin. Napansin ko nga lang, Nay. Puro bata ang mga pasyente natin ngayon. Wala namang kaso yon basta magbibigay ang mga magulang nila. Bukas, humanda ka ulit. Yung iba sa kanila ibabalik ulit sa atin. Yung malala kasi ang mga sakit, pinababalik ko pa. Hindi ko na po babaguhin ang dialogue ko. Hindi na muna siguro. Basta lamlaman mo lang ang mga mata mo tuwing titingin sa kanila, ha? Siguro, pahiran mo na rin ng langis sa mga palad mo para kapag hinawakan mo sila dama nilang parang may himala talaga. Tsaka dagdagan mo pa ang pabango mo para halimuyak talaga ang bulaklak. Sige po, Nay. Gagawin ko po yan bukas. Iwasan mo rin nga palang lumabas muna ng bahay. Bakit naman po?
Meron pa namang Birheng Maria na pagala-gala sa labas. Para naman akong magmomongha nito. Ay, huwag ka na magreklamo. Tinanggap mo ang papel na yun, kaya sumunod ka na lang. Ay, ano pa nga po ba? Lagi naman po kayo ang nasusunod. Oh, bakit nakasimangot ka dyan? Ayaw mo bang sumunod? Lahat naman po ng sinasabi at inuutos nyo, sinusunod ko kahit alam kong mali. Pero bakit naman kailangan nyo akong ikulong sa bahay na to? Hindi mo ba naiintindihan ang papel mo, ha? Oh, baka gusto mong mabuko na tayo. Nag-uumpisa pa nga lang tayo sa lugar na to. Gusto ko lang po na kahit nanloloko tayo ng mga tao, gusto ko pa rin naman po na maging normal ang buhay ko. Hindi niyo po ba alam? Simula bata, malungkot na ang naging kabataan ko. Dahil walang gustong makipagkaibigan sa akin noon maliban kay JP. Lalo na akong nilayuan ng mga tao mula nung dalawa na tayong nanggamot. Tingin po nila sa atin ay kakaiba. Hindi mo kailangan ng mga kaibigan. Ako lang sapat na sa buhay mo. Matuto kang makontento. Hindi niyo man lang ba naisip na darating ang araw na mawawala kayo? Paano naman po ako? Kapag dumating ang araw na yon, malaya ka na sa akin. Magagawa mo ng lahat ng gusto mong gawin. Habang hindi pa dumarating ang araw na yon, ako muna ang masusunod sa ating dalawa. Isang buwan na rin ang nakakalipas mula nang umalis ang mag-ina sa lugar nila. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Minsan napadaan si JP sa bahay ng mag-ina. Hindi niya maiwasang isipin ng dalaga. Nabanggit ng nanay mo na naging kaklase mo pala si Nova? Opo, mula elementary hanggang high school. Bumalik na kaya ang mag-ina? Isang buwan na rin mula nang umalis sila dito. Dumaan po ako sa bahay nila. Wala pa ring indikasyon na may tao na sa kanila. Nakikita ko na kahit naiinis ka sa kanila, nag-aalala ka pa rin kay Nova. Naging malapit din po kami sa isa't isa ng mga bata pa kami. Madalas po kasi na mabuli siya ng mga kaeskwela namin. Madalas po nga ako nagtatanggol sa kanya. Parang kapatid na po ang turing ko sa kanya Tingin ko naman sa batang yun mabait. Mabait naman ang pagkakakilala ko sa kanya. Wala po siya naging kaibigan ni isa dahil na rin sa nanay niya. Minsan, dinalaw ko siya sa kanila. Pinagtabuyan lang ako ng nanay niya. Sinabihan ako na ayaw niyang nakikipaglapit ako kay Nova. Siguradong naging malungkot ang buhay niya dahil sa manipulasyon ng kanyang ina. Huwag ka na magalit sa kanya. Sigurado naman ako na hindi niya kagustuhan ang gumawa ng masama. Sana nga po bumalik na sila rito. Babalik sila rito dahil nandito ang kanilang tinitirhan. Hindi nga lang natin alam kung kailan sila uuwi. Siguro abala pa po sila sa panloloko ng mga tao. Ipagdasal mo na lang na sana tumigil na sila sa ginagawa nila bago mahuli ang lahat. Pinagdadasal ko naman po sila sa lahat ng alam kong santo. Pinapaubaya ko na sa kanila ang kaligtasan ng mag-ina. Mabilis na lumipas ang mga araw. Akala ng mag-ina magiging maganda na ang kanilang pamumuhay sa lugar kung saan sila nanggagamot. Isang araw umuwi si Aling Desas na takot na takot. Labis naman ang pagtataka ni Nova kaya tinanong na niya ang ina. Ano po, Nay? Namatay yung batang ginamot natin. Oo, yung batang nangingitim na ang labi. Sabi niyo kasi, hindi ganun kalala ang sakit ng bata. Narinig ko kanina na isinugod pa daw sa ospital at sabi ng doktor sepsis ang sakit. Hindi na nila naagapan ang sakit ng bata. Kaya po kayo natatakot dahil tayo ang sinisisi ng mga magulang ng bata. Hindi ko alam kung tayo ang sinisisi nila pero kinakabahan kasi ako. Hindi naman natin kasalanan kung may sakit na ang bata bago pa nila dinala sa atin. Oo nga, pero mali ang sinabi natin na hindi naman malala ang sakit ng bata. Oras na magka-problema tayo, malaki ang mawawala sa atin. Maging ang nakuha nating mga taga-sunod, baka mawala na rin sa atin. Huwag po muna kayong mag-isip ng kung ano-ano. Maghintay muna tayo. Oo nga, iba talaga kapag tumatanda. Madali ng nervyusin.
Simula naman po nung nanggamot tayo dito, wala naman pong nagreklamo sa atin. Ang mabuti pa po puntahan natin si Ate Karen. Yun po ang nanay nung bata. Ay, huwag na, Iha. Para po alam nila na may malasakit tayo sa kanila. Marami pa tayong dapat gawin. Bukas, siguradong dagsana naman ang mga magpapagamot sa atin. Unahin mo muna ang paggawa mo ng halamang gamot. Sige po, Nay. Pero sabihin niyo lang sa akin kung gusto niyong pumunta sa kanila. Ayaw lang ipakita ni Nova sa ina pero nakakaramdam din siya ng takot at pag-aalala. Inuusig din siya ng kanyang konsensya dahil sa pagkamatay ng batang lalaki. Tansya niya nasa 3 taon pa lang ang edad nun. Kinabukasan ang inaakala nilang dagsana naman ang magpapagamot ni isa ay walang dumating. Sinundan pa ng mga araw na wala nang nagpapagamot sa kanila. Nakatanaw nun si Nova sa may bintana nang tumigil sa harapan nila si Karen. Akmang tatawagin na siya ni Nova nang biglang mabilis na umalis. Si Karen ba yun? Opo, Inay. Ang sama niyang titig niya sa akin bago mabilis na umalis. Hindi ko gusto ang nangyayari. Ilang araw nang walang nagpapagamot sa atin. Pinauwi ko na muna mga tagasunod natin. Wala na kasi akong pampasahod sa kanila. Umalis na lang po kaya tayo rito. Yan ba ang naiisip mong solusyon, ha? Tingin ko po, Nay, wala nang gustong magpagamot sa atin. Baka nabuko na nila tayong mga huwad. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Mga tunay tayo mga manggagamot at hindi huwad. Pati po ba kayo? Napaniwala na rin sa ginawa niyong kasinungalingan? Maganda na ang buhay natin dito. Ngayon lang nangyari na nagkaroon tayo ng mga tagasunod. Gusto mo bang mawala ang lahat ng ito? Wala na po tayong magagawa kung mawawala ang lahat ng ito sa atin. At isa pa, kayo lang naman ang masaya sa nangyayari sa atin Ako, ilang buwan na akong nakakulong lang dito sa loob ng bahay. Bahalang araw, ang lahat ng sakripisyo mo magbubunga din na maganda. Bahala na nga po kayo. Hindi naman kayo nakikinig sa akin Naiinis ng tinalikuran ni Nova ang ina. Napatulala na lang din si Aling Desa sa kawalan. Ayaw lang niyang aminin na tatakot na siya sa pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Isang umaga akala nila mag-ina meron mga magpapagamot sa kanila. Yun pala mga magrereklamo. Mula nung inumin nila ang herbal na binili sa kanila, nagkaroon na sila ng mga sakit sa balat. Ano bang mali sa ibinibenta nating herbal? Bakit nagkaroon ng pantal-pantal ang mga balat nila? Ganun pa rin naman po ang mga sangkap Wala naman akong inilahok na iba pang dahon. Kailangan nating maibalik ang tiwala ng mga tao sa atin. Wala na po akong naiisip na ibang paraan. Tanggapin na lang po natin na hindi na natin sila kayang lukuhin. Sa isang iglap, nawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang naiisip ko na lang pong paraan ay sa ibang lugar tayo magsagawa ng panggagamot natin. Tama ka, Iha. Palamigin muna natin ang sitwasyon dito at saka na lang tayo bumalik. Nay, tingin ko po may kinalaman si Ate Karen sa nangyayari. Baka po siyang nagkakalat at naninira sa atin. Naiintindihan ko ang pagdadalamhati niya dahil sa pagkawala ng anak niya. Pero sobra naman siya para gawin yon. Dito ka lang. Pupuntahan ko ang babaeng yon. Nay, wag na po. Baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagsasabihan ko lang naman siya. Huwag mo na akong pigilan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa atin. Walang nagawa si Nova kundi tanawin na lang ang pag-alis ng ina. Gustuhin man niya na sundan ito, kailangan pa rin niyang panindigan ang pananatili sa loob ng bahay. Malapit lang naman ang bahay ni Karen. Kaya makaraan ng ilang minuto naroon na si Aling Desas. Parang alam naman ng babae ang kanyang pagdating. Ang lakas naman ng loob niyo na pumunta sa bahay ko. Alam ko na nagluluksa ka pa sa pagkamatay ng anak mo. Pero sana naman, hindi ka gumaganti sa amin. Wala naman kaming ginawang masama sa'yo.
Anong wala? Pinatay niyo ang anak ko. Walang dapat sisihin kundi kayo mag-ina. Ginawa namin ang lahat para mailigtas ang anak mo. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang ang buhay niya. Nagtiwala ako sa inyo. Nangutang pa ako ng pera para lang makabili ng herbal niyo. Sinunod ko lahat ng mga sinabi niyo para lang mailigtas ang anak ko. Mga manluloko! Hindi kayo tunay na mga manggagamot. Hindi kami manloloko. Marami na kaming napagaling. Alam yan ng mga taga rito. Wala pa ni isa sa mga taga rito nagpatotoo na gumaling sila. Napaniwala niyo lang sila na sinasapian ng anak mo ng mahal na birhen. Pero ang totoo niyan, magaling lang umarte ang anak mo. Dahan-dahan ka sa mga binibitiwan mong salita. Baka bigla ka nalang makidlatan. Baka ikaw ang tamaan ng kidlat dahil sa mga kasinungalingan mo. Buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Palalampasin ko mga ginagawa mong ito dahil alam kong hanggang ngayon nagdadalamhati ka pa. Pero ito ang tandaan mo. Sa susunod, hindi ko na palalampasin. Patigilin mo na rin ang mga taong inutusan mo para guluhin kami. Wala akong inuutusan na kahit sino. Ang mga taong pumupunta sa inyo marahil mga naloko ninyo. Hindi nga kami manloloko. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Mas matindi ang mangyayari sa inyo, sinusumpa ko yan. Nangilabot pa si Aling Desa sa huling sinabi ng babae. Hindi agad siya nakakilos at sandali pang natulala. Namalayan na lang niya na wala na si Karen at nakasara na ang pinto. Pag-uwing naman niya sa bahay, napansin niya ang mga bato sa sahig. Nakasiksik naman sa sulok ang kanyang anak habang umiiyak. Nay! Nay, mabuti po dumating na kayo. Anong nangyari dito? Bakit may mga malalaking bato sa sahig? Kanina po, may mga namato dito sa bahay natin. Tinamaan pa nga po ang braso ko eh. Kumusta ang braso mo? May sugat ba? Medyo masakit lang po. Naplis lang naman po ang pagkakatama ng bato. Wala man lang bang tumulong sa'yo? Malayo po ang mga kapitbahay natin. Baka hindi rin po nila namalayan ang nagyayari. Nay, natatakot na po ko. Umalis na lang po tayo. Ganun na nga siguro. Bukas na bukas din, mag-iimpake na tayo. Salamat naman po, Nay, at nakinig na kayo sa akin. Hindi na kasi biro ang nangyayari. Baka sa susunod ipasukin na tayo dito sa loob ng bahay. Sari-sari na nga pong naiisip ko kanina sa tindi ng takot ko. Bukas magtatanong ako sa isa sa mga tagasunod natin kung saan tayo maaaring lumipat na lugar. Hindi pa po ba tayo uuwi sa atin? Hindi muna, Nova. Kailangan makabawi muna tayo bago umuwi sa atin. Kinausap ni Aling Desas ang isa sa tagasunod niya. Isa yung matandang byuda. Ipinaliwanag niya rito ang nangyayari at ang kagustuhan na makaalis na sa lugar. Meron naman sinabing lugar ang matandang byuda na maaari nilang lipatan. Makalipas nga ang 2 araw, nakalipat na ang mag-ina. Sa wakas, nakaalis na rin tayo sa lugar na yon. Siguro magpahinga na muna tayo bago natin simulan ang panggagamot. Ipapaskil ko muna ang karatula sa labas para makita ng mga taga rito. Mukhang asensado ang lugar na ito kumpara sa mga napuntahan na natin. Meron pa kayang magpapagamot sa mga tulad natin? Magtiwala ka lang. Meron pa yan. Kung sakali po na wala, umuwi na po tayo sa atin. Doon na lang tayo manggamot. Ay, nako. Puro ka na lang uwi. Kaya tayo minamalas Lagi na lang ako ang sinisisi nyo. Sino ang gusto mong sisihin ko, ha? Sarili ko ba? Ako na nga lahat ang gumagawa ng solusyon sa mga nagiging problema. Ako pa rin ba ang may kasalanan?
Baka po, pahiwatig na rin po ito. Natigilan ng mga ginagawa natin. Ngayon pa ba, Nova? Sabi nga ng lintik na Karen na yon, buhay pa tayo pero sinusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa natin. Kahit tigilan pa natin ito, hindi natin mabubura ang mga kasalanan natin. Kahit papano po, matitigil na ang panluloko natin sa mga tao. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo, ha? Lalo lang ako naiinis. Aayusin ko na lang po ang mga gamit natin. Mabuti pa nga, para may silbi ka naman. Sa ilang araw ng pagtigil na mag-ina sa lugar na yon, may ilan na rin ang nagpapagamot sa kanila. Hanggang sa kumalat ang balita na lahat ng uri ng sakit kaya nilang gamutin. Nagbenta na rin sila ng mga herbal. Hindi lang nila inaasahan na matutuntun sila ni Karen sa lugar na yon. Para na itong loka-loka habang nagsasalita. Dahil tatawa at iiyak pagkatapos. Manloloko ang mag-inang to! Hindi nila kayang gamutin ang mga sakit nyo! Ang tunay na manggagamot hindi nagpapabayad! Walang presyo ang mga gamot! Mga huwad sila! Donasyon lang ang hinihingi namin. Walang sapilitan at nasa kanila yon kung gusto nilang bumili ng herbal namin. Hindi ko alam kung paano mo kami natuntun, pero hindi ka kailangan dito. Ang isa sa mga tagasunod mo ang nagsabi sa akin. Talaga bang wala na kayong konsensya, ha? Umalis ka na bago pa kita kalad ka rin. Dapat lang malaman ng mga taga rito kung anong klase kayong mga tao. Makinig kayong lahat. Kung ayaw nyo mamatayan ng mahal sa buhay, huwag kayong magpapaloko sa mag-inang to. Para mapatunayan ko na nagsasabi ako ng totoo, pumunta kayo sa baryo namin. Kayo mismo ang umalam sa mga ginawa nila sa mga residente doon. Halika nga dito! Iwan mo ko! Huwag mo akong mahawak-hawakan na matanda ka! Pati mga tagasunod nyo, pinaasan yung babayaran nyo pero tinakbuhan nyo lang sila! Mga makakapal ang mukha nyo! Umalis ka na bago pa ako may gawin sa'yo! Hindi ako natatakot sa'yo! Kahit saan kayo pumunta, susundan ko kayo! Hindi ko kayo patatahimikin! Hanggat narito ang sakit at pangungulila sa puso ko dahil sa pagkamatay ng anak ko, hindi ko rin kayo bibigyan ng katahimikan! Pagkatapos isiwalat ni Karen ang lahat ng nalalaman niya, maririnig sa paligid ng mga bulungan. Nakaramdam naman ang mag-ina ng pagkailang. Hindi rin nila matagalan ng mga titig ng mga tao. Naririnig mo ba ang sinasabi nila? Bato lang ang hindi masasaktan. Ano ba ang gusto mo, ha? Hindi na rin naman maibabalik ang buhay ng anak mo. Hindi na nga. Kaya gusto ko kayong magbayad. Sa paanong paraan mo kami gusto magbayad, ha? Malalaman mo rin balang araw. Kapag nasa ganun ka ng sitwasyon, maaalala mo ko. Pagkatapos ng panggugulo ni Karen, nagkulong na lang ang mag-ina sa loob ng kanilang inuupahang bahay. Ilang beses din kasi silang pinuntahan ng babae. Tingin nila rito tuluyan ng nabaliw dahil sa pagkawala ng anak. Kailangan nyo na pong magdesisyon kung ano ang gagawin natin. Ay, tama ka nga siguro. Kailangan na nating umuwi sa atin. Hindi na tayo masusundan ni Karen doon dahil walang nakakaalam kung taga saan talaga tayo. Salamat naman po. Yun po talaga ang mabuti nating gawin. Mauubos lang po kasi ang pera natin kung nandito lang tayo. Walang ibang dapat sisihin kundi si Karen. Siya ang sumira sa mga plano natin. Hindi rin po natin siya masisisi. Nawalan po siya ng anak. Naalala ko pa na sabi nung isa nating tagasunod, iniwan daw po siya ng asawa niya. At tanging anak lang daw niya ang dahilan para magpatuloy sa buhay si Ate Karen. Dapat kasi, sa doktor na niya dinala ang anak niya at hindi na sa atin. Pati tayo nadamay sa kamalasan niya. Kung magsalita po kayo, parang hindi man lang kayo naawa sa anak niya. Mas naaawa ako sa kalagayan natin kesa sa kanila. Gamitin na lang po natin ang natitira nating pera sa pagsisimula ng bagong buhay. Hindi na yun sapat. Kailangan pa rin nating manggamot pagbalik natin. Paano po kung nandun pa rin ang lolo ni JP?
Tsaka na nating isipin ang bagay na yan kapag naroon na tayo. Sa ngayon, gamitin natin ang ilang araw pa nating pamamalagi sa bahay na ito para makapagpahinga. Sige po, Nay. Pansin ko po kasi na nangangayayat na kayo dahil sa sobrang pag-iisip. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng labis dahil sa kalagayan natin? Sige na, iligpit mo na mga gamit natin. Iwan mo muna akong mag-isa. Hinayaan na lang muna ni Nova ang ina sa hiling nito mapag-isa. Naaawa din siya dahil sa edad nito dapat hindi na masyadong namomroblema. Nagtagal pa ng ilang araw ang mag-ina sa lugar bago umalis. Pinili nila sa gabi na umalis para walang makakita sa kanila. Ibang saya naman ang naramdaman ng dalaga na makabalik na sila sa kanilang bahay. Namiss ko ang lugar natin. Sa wakas nakabalik na tayo. Ako din po, Nay. Sana wag na tayong umalis. Hindi ko maipapangako ang bagay na yan. Alam mo naman ang klase ng trabaho natin. Kumusta na kaya ang mga tao rito? Naaalala pa kaya nila tayo? Oo naman, pero wala lang silang pakialam. Hindi naman po lahat. Meron pa namang mababait sa atin. Nandito pa kaya ang matandang yon? Baka po nakaalis na. Ay sana nga, para wala na akong aalalahanin pa. Nung humaharap tayo sa problema, naalala ko bigla ang mga sinabi niya sa atin. Hanggang kailan daw ba tayo manluloko ng mga tao? Hindi ko rin alam, pero kung ako sa'yo, tigilan mo na ang tanong na yan. Maghanap na lang po kaya ako ng ibang trabaho. Ang mahanap mo lang, pagiging kasambahay. Gusto mo ba yon? Subukan ko po. Baka mabait ang mahanap kong amo. Akala mo yata ganun lang kadali na makisama. Hindi ka pa natuto sa mga naging karanasan natin. Alangan naman po kasi na habang buhay na lang tayong ganito. Napapagod na rin ako, Nay. Bata ka pa, napapagod ka na. Samantala akong matanda na, nagpapatuloy pa rin para lang mabuhay tayo. Ito na ang kapalaran natin. Tanggapin mo na lang. Pwede naman po nating baguhin ang kapalaran natin kung gugustuhin lang natin. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nagbago. Dati naman, hindi mo kinokontra ang mga sinasabi ko. Siguro po, dahil sa mga naranasan na rin itong mga huling araw. Natatakot po ako sa pwede pang mangyari sa atin. Ngayong nandito na tayo, alisin mo na yung takot mo. Kung si Karen ang inaalala mo, hindi na niya tayo magugulo pa dito. Sana nga po. Parang nagkaroon na ako ng trauma dahil sa kanya Dahil maliit lang naman ang lugar nila, kumalat ang balita na bumalik na ang mag-ina. May ilang bumati pa at nangumusta. Tipid namang sumagot sa kanila si Aling Desas. Nakarating na rin sa maglolo ang pagbabalik ng mag-ina. Ang tagal din nilang nawala. Saan kaya sila nakarating? Ay, dyan lang sila sa mga kalapit na baryo galing. Hindi naman sila makakalayo basta-basta. Siguradong hindi maganda nangyari kaya sila bumalik rito. Sana naman tigilan na nila mga ginagawa nila. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Ang dami naman kasing pwedeng trabaho, panluloko pa talaga. May mga tao talaga na mas gustong kumita sa mabilis na paraan. Sa bagay nga po, wala na tayong magagawa sa mga taong ganun ng gusto. Ay, maiba nga pala ako, Lo. Pinasasabi ni Aling Carmen na salamat daw dahil ginamot niyo ang asawa niya. Wala ka mo yun. Hindi ko rin matiis na makita na nahihirapan ang asawa niya sa paglalakad. Kapitbahay lang naman natin sila. Malaki rin po ang natipid nila dahil hindi na kailangang ipa-opera na baling paa ni Mang Simeon. Para nga lang daw pong nagdahilan lang Ayun, nandun na naman sa bukid. Huwag po kayo magugulat kung dagsain kayo ng mga magpapagamot dito Kung sakali na may pumunta rito para magpagamot, hindi ko kamo sila mahaharap. Bakit naman po? Sa totoo lang po, bago pa ako pumunta dito, may ilang buwan na rin akong tumigil sa panggagamot. Tanging katutubo na lang ang ginagamot ko kaya namalagi na ako sa bundok noon. Kilala ko po si Aling Carmen. Siguradong naikalat niya na ang balitang marunong kayong manggamot. Ay, bahala na. Ayoko din naman na makatapak ng kapwa ko.
Iniisip niyo po ba mag-ina? Oo. Sigurado na susugod ang mga yon dito sa bahay. Ayoko madamay pati kayo ng mga magulang mo. Wala po silang karapatan na magalit sa inyo. Totoo po kayong albularyo, hindi katulad nila, mga huwad. Hindi na umimik si Lolo Romeo. Itinuloy na lang niya ang naudlot na ginagawa. Ang binata naman hindi umalis sa tabi niya at pinanood na lamang siya sa kanyang ginagawa. Samantala ng mga sandaling yun naghihintay ng mga magpapagamot si Aling Desas. Dumating na rin si Nova galing sa talipapa na malapit sa kanila. Nakapagtataka na ilang araw na tayong nandito wala pa rin pumupunta rito sa bahay para magpagamot. Nagsabi naman na ako sa mga kapitbahay natin na manggagamot na ulit tayo. Narinig ko pong usap-usapan kanina. Sa lolo ni JP nagpapagamot ang mga taga rito. Ibig mong sabihin, hindi pa umaalis sa matandang yon? Ganun na nga po. Siya po ang nagpagaling sa nabaling paa ni Mang Simeon. Ba't talagang hinahamon ako ng matandang yon? Umalis lang tayo sandali Sinamantala na niya. Marami po ang nagpapatotoo na magaling daw manggamot si Mang Romeo. Hindi rin daw tumatanggap ng kahit ano. Kaya siya talagang pipiliin ng mga tao kesa sa atin. Kung patuloy siyang manggagamot, mawawalan tayo ng hanap buhay. Baka pahiwatig na rin po ito. Tumigil ka! Walang pahiwatig na kailangan na nating tumigil! Humanda sa akin ang matandang yon! Ano pong gagawin niyo? Mabuti pa, huwag ka na magtanong. Total naman, hindi ka nakakatulong sa akin. Sa loob ng ilang taon, lagi na lang akong sumusunod sa inyo. Tapos sasabihin niyo na hindi ako nakakatulong. Totoo naman, di ba? Ako ang gumagawa ng paraan para mabuhay tayo. Ginagawa kong lahat para maibigay sa iyo ang pangangailangan mo mula pa noon. Ikaw, ano bang gagawa mo para guminhawa ang buhay ko? Ha? Wala, hindi ba? Dahil sabi mo nga, sumusunod ka lang sa akin. Wala kang sariling diskarte sa buhay. Kaya nga gusto ko nang magtrabaho Ngayon pa ba, Nova? Karampot na lang ang kikitain mo sa sinasabi mong trabaho? Baka ito rin po ang maging paraan para makalaya na ako sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ka makakalaya sa akin hanggat buhay ako? Kaya tumigil ka na sa walang kwenta mong sinasabi! Nay! Hindi ka ba talaga titigil, ha? Ang mabuti pa, pumunta ka na sa kusina. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Umiiyak na tumalikod lang si Nova at saka nagtungo sa kusina. Dun siya umiyak ng umiyak. Samantala lumabas naman ng bahay si Aling Desas para puntahan si Lolo Romeo. Nakasalukuyang nagpapahinga. Katatapos lang kasi niya manggamot. Lo, si Aling Desas po parating. Mukhang galit. Ano kaya ang kailangan niya? Hintayin na lang nating makalapit. Talaga bang sinusubukan mo kung matanda ka? Ano ba ang problema? Pwede naman siguro natin pag-usapan ng maayos. Noon pa talaga, hindi na maganda ang kutob ko sa'yo. Yan pala, balak mong sulutin ang trabaho ko. Kung ang tinutukoy mo ay ang panggagamot ko sa mga taga rito, sila naman tong nagpupunta sa akin. Hindi ko sila pinilit na magpagamot sa akin. Inuutusan kita na wag mo silang gamutin at umalis ka na rin dito. Hindi mo ako maaaring utusan na para bang ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Baka nakakalimutan mo. Dayo ka lang dito. Ako ang mas may karapatan na manggamot sa mga taga ritong may sakit. Mawalang galang na po, Aling Desas Hindi niyo po pwedeng pilitin ang mga taga rito na sa inyo magpagamot kung ayaw naman nila sa inyo. Isa ka pa! Kayo ng pamilya mo ang nagdala sa matandang yan dito. Sa halip na wala akong problema, nagkaroon patuloy. Bakit po kami sinisisi niyo? Wala nga po kaming alam sa sinasabi niyong problema. Pagsisisihan ninyo ang ginawa niyong ito. Lalo ka na, tanda. Huwag niyo kaming pagbantaan sa mismong bahay namin. Wala akong pakialam kung nasa teritoryo niyo man ako. Matinding pagtitimpi lang ang ginawa ni JP sa sarili para hindi mapatulan ng matandang babae.
Tinitigan muna sila ng matalim na maglolo bago umalis si Aling Desas. Bastos talaga yung matandang yun. Desperada na siya. Hindi siguro naging maganda nangyari sa kanila ng anak niya. Eh kung ano man ang masamang nangyayari sa kanila ngayon, karma na yun. Huwag mo na lang siyang patulan sa susunod kung sakaling pumunta na naman siya rito. Eh hindi na po talaga siya makakapunta dito dahil isusumbong ko na siya kina inay at itay. Nang mga sumunod na araw nakarating sa maglolo ang ginagawang paninira ni Aling Desas. Ipinagkakalat din niya na hindi totoong albularyo si Lolo Romeo. Sa kabila ng paninira niya, dinadagsa pa rin ng mga tao ang bahay ng mga magulang ni JP para magpagamot sa kanyang lolo. Bakit ba kahit anong gawin ko? Ang matandang yun pa rin ang pinupuntahan nila. Lahat na ginawa ko. Nay, tama na po. Kayo lang lalo ang napapasama eh. Hayaan na lang natin sila kung kay Mang Romeo nila gustong magpagamot. Paano ang hanap buhay natin, Nova? Paano tayo mabubuhay ngayon? Naubos na ang ipon natin. Kaya nga po may extra akong labandere. Naghahanap na rin po ako ng iba pang trabaho. Magkano lang ang kita mo dyan? Hindi nga magkasya sa pang-araw-araw nating gastusin. Kesa naman po maghintay tayo sa taong pupunta rito para magpagamot. Nay, wala na po tayong magagawa pa. Wala nang gustong magtiwala sa atin. Bubuhay ko. Ito nang ginagawa ko. Bakit kailangan sirain ang matandang yon? Ay, tama na po. Hindi naman po talaga tayo nakakagamot eh. Baka lalo lang tayong karmahin kung ipipilit pa natin ang gusto natin. Siguro nga, kailangan ko nang sumuko. Nandito lang po ako para sa inyo. Hindi ko po kayo pababayaan. Maghahanap po ako ng trabaho na malaki ang sahod para maibigay ang mga pangangailangan nyo. Salamat, anak. Patawarin mo ako kung marami akong masasakit na salitang nasabi sa'yo, ha? Kalimutan na po natin yun, Nay. Hindi naman po ako nagagalit sa inyo eh. Hindi nun mababawasan ang respeto at pagmamahal ko sa inyo. Mahigpit pang nagyakapan ng mag-ina habang parehong umiiyak. Lihim din nagpapasalamat si Nova dahil sa wakas nagkaayos na silang mag-ina. At naliwanagan na rin ang matandang babae. Akala ng dalaga simula na yun ang pagbabago sa kanilang buhay. Lingid sa kanya simula pa lang yun ang panibagong problema na gagawin ni Karen. Nakahanap kasi ng kilalang mambabarang ang babae para ipakulam ang kanyang ina. Nay, ayos lang po ba kayo? Kumusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Anong ginagawa ko dito sa kwarto? Sa pagkakatanda ko nagpupunas ako ng sahig sa sala. Naabutan ko po kayo na walang malay. Huwag na po muna kayong magkikikilos. Ako na lang po muna ang bahala sa bahay. Alam mo naman na hindi ako sanay na hindi kumikilos. Lalo akong manghihina. Baka po kasi sobrang pag-iisip nyo nitong mga nakaraang araw eh. May sakit pala kayo. Pakiramdam ko nga, nanghihina ako. Paano naman po kasi? Ang hina nyong kumain. May gusto po ba kayong kainin? Bibili po ako. Itabi mo na lang ang pera mo. Huwag mo na akong intindihin. Kung anong meron dyan ay siyang kakainin ko. Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa inyo eh. Huwag po kayong mahihiya kung may gusto kayo, ha? Oo anak, pasensya ka na kung hindi kita matulungan ngayon. Tapos, magiging pabigat pa yata ako. Hindi po kayo pabigat sa akin. Alisin niyo po sa isip niyo yan. Magpahinga na po muna kayo, ha? Ipagluluto ko lang po kayo ng may sabaw para makakain kayo. Habang nasa kusina at naghahanda ng kanilang hapunan, napadungaw sa maliit na bintana ng kusina si Nova. Nakita niya na may matandang babae ang nakatayo doon. Nang titigan niya maigi, nakakatakot ang itsura nito.
dahil sa kulubot na balat ng lalalim ng mga mata at matalim na titig. Parang bumubulong yun sa hangin. Kinurap-kurap ng dalaga ang kanyang mga mata. Nawala yung matanda. Saan siya nagpunta? O baka naman namamalikmata lang ako dala ng pagod at pag-iisip. Para akong masisiraan na ng bait. Ayoko lang ipaalam kay inay. Pero nakakaranas na ako ng panlalait sa mga kababaryo namin dahil sa ginawa naming panluloko. Nang sumunod na araw, lalong nanghina si Aling Desas. Tuluyan na siyang iginupo ng karamdaman. Gustuhin man siyang dalhin ng anak sa doktor, wala naman silang sapat na pera. Laging sarado ang kwarto ng matandang babae dahil ayaw niyang nasisikatan ng araw. May mga tumubo na rin sugat sa kanyang balat na hindi nila alam kung saan galing. Hindi ko na po kayo paiinumin ng halamang gamot. Wala naman po kasing bisa eh. Lalong lumalala ang mga sugat nyo. Kahit po ang nilagang dahon ng bayabas, hindi rin po tumatalab. Nay, baka po kailangan nyo nagtalhin sa ospital. Hayaan mo na lang ako, Iha. Wala naman tayong pera. Ayoko na mahirapan ka pa. Nahihirapan din po ako sa kalagayan nyo. Hindi ko matiis na naghihirap kayo ng ganyan. Maghahanap lang po ako ng pera at dadalhin ko kayo sa doktor. Baka parusa na ito sa akin ng Diyos dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Tanging dasal ko na sana huwag ka nang isali sa parusa. Ako na lang ang sasalo. Nay, kailangan niyo pong kumaling. Hindi ko po kayang mag-isa. Pinalaki kitang matapang, kaya alam ko na makakaya mong mamuhay kapag nawala na ako. Matapang lang po ako kasi nandyan kayo sa tabi ko. Natatakot po ako na mag-isa, Nay. Kailangan mong maging matatag ngayon pa lang. Alam ko pong gagaling pa kayo. Kailangan niyo lang mainom ang tamang gamot. Gagawa po ako ng paraan. Napapagod ako, anak. Gusto ko muna magpahinga. Sige po, Nay. Babantayan ko po kayo. Habang natutulog ang ina, tahimik namang nakamasid si Nova. Nakita niyang gumagalaw ang kumot nito kaya inayos niya. Ganun na lang ang gimbal ng dalaga na makita sa ilalim ng kumot ang napakaraming buhay na uod. Nang usisain pa niya ang katawan ng ina, nabubulok na ang dalawang tuhod nito at kinakain na ng mga uod. May lumabas pang dalawang alupihan mula ron. Impit na napaiyak na lang siya habang umaatras. Kailangan ko ng tulong. Si Mang Romeo, siyang makakatulong sa akin. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi na nag-atubili si Nova na puntahan ng matandang albularyo. At pagdating nga, sinabi agad niya ang sadya habang umiiyak. Sumama rin si JP pabalik sa kanilang bahay. At dun nga nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Aling Desas. Kumusta po ang inay? Patawarin mo ko, Iha. Hindi ko na maililigtas pa ang iyong ina. Ayaw na rin niya. Puntahan mo siya. Gusto kanyang katabi kapag nawala siya. Inay! Ano po ba ang sakit ni Aling Desas? Barang iyo. Alam naman daw niya kung sino may gawa nito sa kanya. Hindi niyo po ba talaga siya mapapagaling? Mas gusto na rin niya na mawala alang-alang sa kanyang anak. Ayaw niyang pati si Nova madamay sa sumpa sa kanya. Mas gugustuhin niya na saluhing mag-isa ang sakit. Kung nakinig lang sana siya sa inyo noon, baka hindi umabot sa ganito.
Humingi siya ng kapatawaran sa mga sinabi niya sa atin. Sana daw, ibalik mo ang pagkakaibigan ninyo ng anak niya. Hanggang ngayon naman, kaibigan pa rin ang turing ko kay Nova. Ilang sandali lang maririnig na ang malakas na pagpalahaw ng iyak ni Nova. Alam nilang maglolo na wala na si Aling Desas. Si JP ang tumulong sa dalaga para mabigyan ng maayos na libing ang nanay niya. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, ha? Oo, maraming salamat nga pala sa mga tulong mo Hindi mo kailangang magpasalamat. Mula noon, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Habang wala ka, ako na muna ang bahala sa bahay ninyo. Alam ko naman na balang araw, gugustuhin mo pa rin na bumalik at tirhan ang bahay na ito. Pakisabi din kay Lolo Romeo. Salamat sa ibinigay niyang pulsera sa akin para maprotektahan ako. Iingatan ko ito. Nilisan ni Nova ang lugar na yun para magtrabaho sa malayong lugar. Ang karanasan nilang mag-ina ang dahilan para siya magpakabuti. Ayaw niyang sayangin ang sakripisyo ng ina. Kailangan niya maging matapang sa pagharap ng panibagong yugto ng buhay niya na hindi kasama ang ina. Wakas,